Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa atin. Gayon din ang mga OFW at ang mga may sakit, pati na mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos ay may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy.
Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghintay sa pagtulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ng mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang iba'y papatay nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa, dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok." At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kaniyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Proud po ba kayo sa pamilya ninyo? Sa mga magulang ninyo, sa mga lolo at lola ninyo, sa mga ninuno ninyo? Mabuti po kung oo ang sagot ninyo. Pero papaano kung meron kayong miyembro ng pamilya na pasaway? Maging proud pa rin pa kaya kayo? O ikahiya nyo kaya ito? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang bahagi pa rin ng pag-confront ni Kristo sa mga eskriba, sa mga Pariseo, sa mga dalubhasa ng kautusan. At sa palagay ko, sa pagkakataong ito, nakuha niya ang inis nila, ang galit nila, sapagkat ang sabi dito sa bandang huli, mula nga ng pagkakataong ito ay tinuligsa na nila at pinagtatanong si Kristo tungkol sa maraming bagay upang masilo nila. Ano yung binukas ni Kristo? Sinabi ni Kristo na ikinainis nila ang kasalanan ng kanilang mga ninuno na nagpapatay ng mga propeta. Subukan po natin ilagay ang ating sitwasyon sa sitwasyon nila. Kung tayo tinutukoy ng Panginoon ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno ay mamatay tao pala. At ang ipinapatay pa ay mga alagad ng Diyos, mga propeta. Hindi nga ba't maiinis kang talaga? Kung bakit naman si Lord, yan ay sinabi pa. Well, bahagi po ito ng pag-aanmas ni Kristo sa mga eskriba at sa mga Pariseo, sa mga dalubhasa ng kautusan. Yung maskara nila ng pagiging mapagbalat kayo at mayabang. Bahagi ito ng pagbasag at pag-alis ni Kristo. Sana ng yabang nila
sa pamamagitan ng paglalantad ng mga katotohanang itinatanggi, itinatago, nililimot na nila. Which by the way ay magiging worse na pagkakamali din nila. Yung ulitin ang pagkakamali ng mga ninuno at magulang nila. Sapagkat di po ba, si Kristo rin na pinakadakila sa lahat ng propeta ay ipapapatay nila. Alam po ninyo, hindi po masama na ikahiya natin ang mga pagkakamali na ginawa ng ating mga ninuno. Mas lalong hindi masama kung ito po ay ating itatama. Pero ang masama at hindi po tama ay ang basta na lamang nating limutin ito and pretend na parang hindi nangyari ito. Hindi po tama at masama po na baguhin natin ang mga pangyayari sa kasaysayan na sabi nga po natin ay dakilang tagapagturo natin sa kasalukuyan. Nang sa gayon, ang mga madilim na pagkakamali kahapon ay hindi na po natin maunit ngayon. Besides, ang ikakahiya naman po natin ay hindi ang tao hindi ang mga miyembro ng ating pamilya, kundi ang kanilang mga ginawang kasalanan, which by the way, ay marami ding mga factors o dahilan na dapat din nating matutunan. Nang sa gayon, hindi na natin ito maging dahilan ngayon. Dito po tayo hahanga sa ginawa ng Germany mula pa noon hanggang ngayon sa pag-ako nila ng responsibilidad sa naganap na Holocaust na kumuha ng napakaraming buhay, particularly buhay ng mga Hudyo. Talagang pinakita po ng bansa nila yung remorse ukol dito through many official actions. Katulad ng pag-ako nga po ng responsibilidad, pag-sorry, pag-apologize, walang sugarcoating ng pagkakamali. Pwede naman kasi nilang sabihin, hindi naman kami yun kalahi lang namin, pero hindi kami yun. Hindi. Talagang nag-sorry sila, nag-apologize sila para doon. Bukod pa sa hanggang ngayon, may compensation yung mga survivors at yung mga pamilya ng mga naging biktima ng Holocaust. Bukod pa sa nagkalat sa Germany ang mga memorials, ang mga museums dedicated sa pag-alala sa Holocaust. Bukod pa sa pag-promote nila ng Jewish community within their country. Bukod pa sa pagtuturo sa kanilang tahanan, lalong-lalo na sa kanilang paaralan ng madilim na kahapon na yan ng kanilang bayan. At ang pinaka-basic reason for all this obvious public and deep acceptance of responsibility, sabi nila, para hindi na raw ito maulit. Maulit man ito, sisiguraduhin nila na hindi na ito manggagaling magsisimula sa bayan nila. Isipin na lang po natin kung lahat ng bayan sa buong mundo, kung lahat ng bansa, kung ang lahat ng pamilya ay ganito, na hindi babaguhin ang nakaraan, na hindi ito isa-sanitize sa mga madilim na kahapon upang magmukha lamang na maganda ngayon para sa sariling kapakanan. Nako, bagkus ay mapagkumbabang aaminin ano man ang kasalanan upang hindi na maulit sa kasalukuyan, sigurado ko po magiging napakaganda ng mundong ito. Mundo, either yung mundo in general, mundo na ating ginagalawan o yung mundo natin sa ating pamilya, sa ating komunidad, saan man yan, magiging maganda kahit papaano sapagkat sinisigurado ko po sa inyo na maraming mga pagkakamali ngayon ay pagkakamali na noon. Nag-iiba lang ng forma pero yun pa rin ang punot dulo. Yun pa rin ang mga causes. Yun pa rin ang mga dahilan na pwede sanang ma-avoid kung tayo natututo sa nakaraan. Kung ating tinatandaan, hindi natin binabago at tinatanggap natin ng may kababaan ng kalooban. Magpapasko na naman, siguro mababasa po uli natin yung talaang kanan ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung pagninilayan nga po natin ay nandun pa rin yung mga pangalan ng mga ninuno niya na nakagawa ng mga matitinding kasalanan. Nandyan yung nakiapid, nandyan yung para sa pakikiapid, nagpapatay pa, nandyan yung naging prostitute, nandyan yung sumamba sa maraming mga Diyos-Diyosan, nandyan yung tumalikod sa Diyos na wala ng pananampalataya sa Diyos. Nandyan yung nakapatay. Kung tutuusin, pwedeng isanitize ito ng Panginoon sapagkat hindi naman natin malalaman yon. Sa pagbabasa ng Biblia, ang paniniwalaan lamang natin ay yung ating nababasa o nakikita at po pwedeng sa una pa lang, yun ay pagandahin na niya.
Siya ang nag-inspire sa mga tao na sumulat nito. Pero talagang pinalagay pa niya, pinasulat pa niya. Wala naman po kasing masama sa pagkakaroon ng mga kamag-anak na makasalanan, sa pagkakaroon ng tatay na o kaya lolo na chick boy, sa pagkakaroon ng lola o nanay na maldita, sa pagkakaroon ng mga tsuhin na nagnakaw, yung iba, nagdroga, nakapatay, lalo pat wala naman tayong kasalanan o pagkukulang sa kanilang kasalanan, wala naman tayong kinalain. So hindi po masama ang pagkakaroon ng mga pamilyang ganyan. Hindi ko sinasabing tama, pero kung wala naman din tayong magagawa, kung yun naman talaga ang kanilang mga pinili sa buhay nila, ang mahalaga wala tayong kinalaman sa kanilang pagiging makasalanan. Besides, ang iko-condemn lang naman natin, hindi naman yung tao, kundi yung kasalanan na kanilang ginawa. Nang sa gayon, hindi na po natin ito maulit ngayon. Walang masama again sa pagkakaroon ng pamilya na pasaway kung wala naman tayong kinalaman sa kanilang pagiging pasaway. Ang masama at ang lalabas pa nga na mas masama ay kapag inulit natin ang kanilang pagkakasala. Something na mangyayari kapag hindi natin tinandaan at hindi tayo natuto, hindi natin tinanggap bilang lesson ng kahapon ang kanilang mga nagawang kasalanan. Ito sana, mga kapatid, ng ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Pwede nating isipin ang mga ninuno natin, ang mga pamilya natin, at ipagpasalamat natin sa Panginoon, siyempre ang mga mabuti nilang mga bagay na ginawa. Pero kung meron man silang mga nagawang mga masama, nagawang mga malalaking kasalanan, i-acknowledge natin ito upang mapatawad na natin sa ngayon at hindi na po natin maulit ang kanilang ginawa noon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat alam niya ang ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pamilya. Pagpalain mo po ang aming pamilya, lalo pat kung meron kami mga pagkakamali. Magkatulong-tulong nawa kami upang ituwid ito, upang itama ito, at upang mas pumawi. Tulungan mo po kaming wag masadlak sa kamalian ng nakaraan, upang hindi na po namin ito ipagpatuloy sa kasalukuyan. Tulungan mo po kaming magkaroon ng pag-asa na ang liku-liko ay po pwedeng maituwid pa, na ang kulang ay po pwedeng mapunan pa, na ang mali ay po pwedeng itama pa, dahil nandyan ka, tutulungan mo kami at ang aming pamilya. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos.
takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, hayaan mo ituwid niya ang nakaraan ng iyong pamilya. Hayaan yung mas maging daluyan ng pagpapala ang pamilya niyo ngayon. Kung hindi man ito naging daluyan ng pagpapala noon, kung lalapit kay Jesus. May epekto ang kahapon, pero pwedeng mabago yun ngayon sa tulong ng Panginoon. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di iba sa amin, bagamat di nyo naranan ang aming magkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamahala sa aming pagkataong gili mong anak, at kami itong hayan mong may pag-ibig na tulad ng pagdatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong malang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming winaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Halina tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami
Luwalhati sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananana ng pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan mananana ng pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat tugong banal, hinihiling namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming mabalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming tunay mo mga anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sing walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming nabiyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, ang kaganapan ng kalawalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasalat at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Lagi po nating samahan ang isa't isa sa pagdarasal ng Santo Rosario tuwing alas 8 o kaya alas 8:15 ng gabi. Araw-araw po, buong buwan ng Oktubre. Pagdasal natin ang ating bayan, pagdasal natin ang isa't isa. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear our prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. To live again, tell your people how to sing again, tell your people how to dance again, tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Thank you.